Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Ang kasong ating tatalakayin sa video na ito ay patungkol sa isa nating kababayan sa Canada na talaga namang tumabo sa mga balita. Nakakatawa o parang joke kung iyong pakikinggan, subalit kung iyong iisipin, ang mga ginagawang ito ng ating kababayan ay may negatibo at mapanganib na epekto sa karamihan. Maaari itong magdulot ng ganap na kaguluhan sa Canada kung walang makikialam. Samahan niyo ako at ating balikan ang kasong ito na kinasangkutan ni Romana Didulo, ang tinaguriang Queen of Canada. Si Romana Didulo ay isang Filipino conspiracy theorist sa Canada. Isa siya sa pinaka-prominenteng personalidad sa QAnon movement sa bansa. Ang kanyang layunin ay mag-promote ng mga conspiracy theories at mga pseudo-legal concepts mula sa sovereign citizen movement. Marami siyang mga bansag sa kanyang sarili, ngunit ang pinakamadalas at pinakasikat ay ang Queen of Canada. Siya di umano ang Queen and Commander-in-Chief, Head of the State and Government, President and National Indigenous Chief of the Kingdom of Canada. Sa mga encrypted na channels, libu-libong tao ang nakikinig sa kanya. Ang kanyang mga utos at pangako sa kanyang mga tagasunod, pagkakansela ng kanilang mga utang, tulong mula sa militar, at mga pag-uutos na ipahuli ang mga public officials. Para sa iba niyang mga tagasunod, ang mga utos at pangakong ito ni Romana ang sagot sa kanilang mga problema. Para sa ilan naman, ito ay mga utos na hindi maaring ipagpaliban. Ipinanganak si Romana sa Pilipinas noong November 1974. Ang kanyang ama na si Romualdo Didulo ay isang abogado at inhinyero. Ang kanyang ina naman ay si Ana Didulo. Ang kanyang lola ay isang guro na lumaban di umano sa mga Hapones noong World War II. 10 taon pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Matapos naman ng 1 taon, pumanaw na rin ang kanyang ina. Pinalaki siya ng kanyang tiyahin na si Winifreda Didulo, katulong ang kanyang lolo at lola. 15 taong gulang si Romana nang mag-migrate ito sa Vancouver, Canada. Base sa ilang mga articles, nauna siyang tumira sa US kasama ang kanyang tiyuhin. Didulo speaks 5 languages. Ayon kay Romana, siya ay nagmula sa isang ancient royal dynasty na ang Pilipinas ay minsang naging parte ng Kingdom of Maharlika, isang dinastiya na sinakop ng hari ng Espanya sa loob ng 500 taon. May paniniwala si Romana na ang pinakamayayamang royal family ay nagmula sa mundo ng Kingdom of Maharlika. Kilala di umano ang kanilang pamilya sa buong mundo dahil naregaluhan ang kanyang pamilya ng trilyon-trilyong dolyares in humanitarian aid. Ibig sabihin ay napakayaman ng kanyang angkan. May nagsagawa naman ang pagsasaliksik sa mga sinasabing ito ni Romana at napatunayan na walang basehan ang lahat. Taong 2000 na magsimula ang mga business ventures ni Romana. 2006, itinatag niya ang isang recruitment company na tinawag niyang Global Solutions Canada na tumutulong sa mga Canadian firms na makakuha ng mga skilled workers abroad para sa oil sands, gas and mining sectors. Nag-set up din siya ng isang healthcare consultancy company. Subalit walang nangyari sa mga businesses na ito kaya't kalaunan ay nagsara din. Base sa kanya mga live streams, may punto sa buhay ni Romana na tumira siya sa lansangan at nakikitulog sa sahig ng salon ng kanyang kaibigan. Hindi malinaw kung paano nagsimula ang gawaing ito ni Romana. Ngunit taong 2020, naging maingay ang pangalan niya bilang isang online conspiracy theorist. Itinatag ni Romana ang isang samahan na tinawag niyang Canada First Party na may slogan na Draining the Swamp in Ottawa. Naglabas siya ng mga video interventions at sa mga videos na ito, in-announce ni Romana na siya na ang Head of the State of Canadian Republic.
May ilang mga videos din siyang inilabas kung saan sinasabi niya na siya na ang bagong Queen of Canada at meron siyang high-level extraterrestrial connections. Inendorso din siya ng mga popular na QAnon influencers, kaya't pumalo ng halos 70,000 ang kanyang masusugid na taga-suporta. Ayon kay Romana, ang kanyang kapangyarihan ay sinusuportahan ng mga faction within the American military. Marami din siyang mga videos na inilalabas kung saan ipinapaalam niya sa kanyang mga tagasunod kung ano ang kanyang mga utos at tagubilin. Sa mga videos na ito, makikita parati ang flag na ginawa niya para sa versyon ng Canada na kanyang pinamumunuan. Makikita sa watawat na ito ang maple leaf na siyang emblem ng Canada. Usually, nakasuot ito tuwing magbibigay ng kanyang mga decree. Pinipirmahan niya din ang bawat decree na kanyang inilalabas na mga salitang peace, prosperity, or perish, which has a violent undertone. Gumawa siya ng sarili niyang mitolohiya, mga mensahe, mga ritual, mga utos para sa mga tao na walang tiwala sa gobyerno. Sa pamumuno ni Romana, nakahanap ng sarili nilang tahanan ang mga taong ito. Tinawag ni Romana ang kanyang organisasyon na Kingdom of Canada. Ang kanyang organisasyon ay may layunin na sumalungat sa gobyerno, sa otoridad at sa batas ng Canada. Para sa ilan, isang kulto ang pilit na binubuo ni Romana sa bansang iyon. Ayon din kay Romana, siya ay inappoint sa posisyon ng isang Amerikanong nagngangalang David J. Carlson na siyang Commander-in-Chief at siyang Hari ng Estados Unidos. Nagpatuloy ang nasabing appointment na ito matapos niya di umanong pamunuan ang isang misyon noong 2017 nang labanan niya ang mga Chinese Communist military na nakatira sa underground tunnels ng Canada. Ang mga taong ito di umano ay nagpo-produce ng adrenochromes, nagtatraffic ng mga tao at nagpaplano na magsimula ng gyera upang lusubin ang Estados Unidos. Tumira si Romana sa British Columbia noong 2022 at pagkatapos ay naglibot sa buong Canada, sakay ng isang RV kasama ang maliit na grupo na kanyang mga taga-suporta. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa kanilang mga taga-suporta. Ayon naman sa mga tumiwalag sa grupo, mahigpit at abusado si Romana sa kanyang mga miyembro. Ayon naman sa Catholic University Criminology Professor na si Christine Satechi, ang behavior na ito ay maipapari sa mga taong nagsisimulang bumuo ng isang kulto. Lahat ng mga miyembro na nagpapakita ng pag-ayaw at pagsalungat sa pamamalakad ni Romana ay nakakatanggap ng mga banta at pananakot mula sa kanilang grupo. Dahil sa paulit-ulit na utos at panawagan ni Romana sa kanyang mga miyembro na gumawa ng karahasan sa publiko at patuloy niyang pagsubok na bumuo ng isang bagong gobyerno, si Romana ay na-identify bilang isa sa pinakadelikadong QAnon influencer sa Canada. Mas lalong umingay ang pangalan ni Romana nang pumutok ang pandemya nang naglabas ito ng utos sa kanyang mga miyembro na wasakin at sirain lahat ng mga vaccines laban sa COVID-19. Ayon sa kanya, ang pagtuturok ng gamot sa sambayanan, lalong-lalo na sa mga bata, ay malinaw na labag sa karapatang pantao. Ang sino mang hindi susunod sa kanyang pinag-uutos di umano ay magkakaroon ng parusang kamatayan. Sa isa sa kanyang mga videos, sinabi din ni Romana na sa bawat isang turok na maia-administer ay may karampatang parusa na isang bala sa noo sa sino mang magtuturok ng gamot. Dahil sa utos na ito, humayo ang kanyang mga taga-suporta at inatake ang mga healthcare professionals at mga public officials. Medyo naglaylo ang grupo nang sumapit ang taong 2022. Ngunit nang sumapit ang 2023, hinimok ni Romana muli ang kanyang mga taga-suporta na harasin naman ang isang grupo ng immigrants sa Canada-US border. Marami ding mga sinasabi si Romana sa publiko na talaga namang makakapagpataas ng iyong kilay. Katulad ng meron di umano siyang extraterrestrial powers at meron siyang access sa isang sekreto at makabagong healing technology na maaaring makapagpatubo ng bagong braso, kamay at paa ng tao. Sa bersyon ng Canada na pinamumunuan ni Romana,
Sinabi niya din na ipapatanggal niya ang mga bayarin ng tao at ipapa-zero out lahat ng pagkakautang ng sambayanan, which means hindi na nila kailangang magbayad ng kuryente o kahit na anong utility bills. At dahil wiped out na nga ang mga pagkakautang ng sambayanan, hindi na rin nila kailangang magbayad ng renta sa bahay, kotse o sa kahit na anong pagkakautang. Napaka-perpekto ng mundong ito kung iyong iisipin. Ngunit alam naman nating lahat na hindi ito totoo. Dahil sa matinding pananalig, sinunod ito ng ilan sa kanyang mga miyembro. Kaya't ang iba sa kanila ay nawala ng tirahan at sasakyan dahil binatak o na-foreclose ng bangko ang kanilang tahanan at sasakyan. Halos lahat ng mga pangakong ito ni Romana ay wala namang nagkakatotoo. Ngunit naroroon pa rin ang tiwala ng kanyang mga taga-suporta. Tinatapos na din di umano ni Romana ang extraction ng adrenochrome sa Canada, isang chemical compound na napuproduce mula sa oxidation ng adrenaline. Naniniwala ang mga miyembro ng QAnon na nanggagaling ito mula sa mga batang misteryosong nawawala at ginagamit ang kanilang mga dugo upang mag-harvest ng nasabing chemical compound. Sa tuwing maglalabas siya ng mga mensahe sa Telegram, makikita ang masidhing kagustuhan ni Romana na iparating sa kanyang mga tagasunod kung gaano siya kamakapangyarihan. Tinatawag niya ang kanyang sarili bilang Her Majesty, I am Queen Romana. Ang mga salitang I am ay tumutukoy sa Panginoon o lumikha. Sa kanyang mga mensahe, nakasulat malimit ang mga katagang I am, which is referring to God. Ang mga salitang ito ay katulad ng mga katagang ginamit ng isang kulto noong 1930s na tinawag na Mighty I Am na ang layunin ay magkaroon ng psychic dictatorship sa Amerika. Ipinamalita din ni Romana sa publiko na meron siyang isang malaking grupo ng militar na kung tawagin niya ay mga duck hunters na handang isagawa lahat ng kanyang ipag-uutos. Ang grupo di umanong ito ay may access sa US military, Special Ops, Black Ops, Night Stalkers, Marines, Special Allied Forces, Earth Defense Military, Global Alliance Military, Canadian Armed Forces, US Armed Forces at Department of National Defense. Taong 2023 naman, sinimulan ni Romana na ipamigay sa kanyang mga miyembro ang bagong pera na kanyang nilikha. Para makapag-print pa ng mas maraming pera, hinimok niya ang kanyang mga taga-suporta ng mas malaki pang donasyon, kasabay ang pangako na ito ang magpapayaman sa Canada in the future. Ang mga donasyon na ito ang ginamit ni Romana at ng kanyang mga miyembro upang maipagpatuloy ang kanilang mga ipinaglalaban. Dahil sa mga donasyon, nakabili sila ng mga sasakyan, ng mga RVs na ginagamit nila sa paglalakbay nila sa buong Canada. Pumalo ng nasa $60,000 to $70,000 ang nakolekta ni Romana mula sa kanyang mga followers noong 2022. Ang ibang masusugid na taga-suporta ay buwanan kung magbigay sa kabila ng katotohanan na na-foreclose na ang kanilang mga tahanan. Taong 2021, nadakip si Romana ng Royal Canadian Mounted Police Integrated National Security Enforcement Team nang mag-issue ito ng utos na shoot to kill para sa mga healthcare providers na nagtuturok ng mga vaccine sa mga minor de edad. Inutos ng otoridad na isailalim si Romana sa psychiatric evaluation dahil maaring ito ay nababaliw na. Subalit hindi naging malinaw kung ginawa nga ba ito ni Romana. Base naman sa mga ilang interview ng mga forensic psychiatrist, ang mga ganitong behavior ay maaaring related sa mga kondisyon na delusional disorder, mood disorder psychosis, o non-clinical belief system na konektado sa conspiracy culture. August 13, 2022, pinasok naman ng grupo ni Romana ang headquarters ng Peterborough, Ontario Police para sa isang citizen's arrest kung kanilang tawagin upang kumprontahin ang mga pulis dahil di umano sa pagpapatupad ng COVID-19 restrictions. Hindi naman kasama sa paglusob na ito ang Queen of Canada. Ang kanyang dahilan ay nasa Peterborough di umano siya at nagsisilbing isa sa mga observer.
Nagkaroon naman ng baha sa isang parte ng Canada, kaya't naglabas si Romana ng isang video na nagsasabi na magpapadala siya ng relief sa mga naapektuhang pamilya. Maglalagay din di umano siya ng pera sa bangko ng mga senior citizens na parang siya talaga ang nagpapatakbo ng gobyerno. Umasa ang mga tao, ngunit wala namang dumating na ayuda. Taong 2023, tumira si Romana sa isang motorhome malapit sa Tatamagouche sa Nova Scotia. Nang sumapit naman ng September 2023, pinatalsik sila ng mga mamamayan ng CAMSAC at RCMP officers, kaya't napilitan silang lumipat ng matitirhan. Dito na napadpad si Romana at ang kanyang mga miyembro sa isang abandonadong eskwelahan sa Richmond, Saskatchewan. Nanirahan sila sa building na ito ng halos 2 taon. Ang may-ari ng school na ito ay isa ring masugid na taga-suporta ni Romana at nagkasundo sila na doon muna sila mamamalagi. Maraming naging pagbatikos mula sa komunidad na iyon patungkol sa paglipat nila at pananatili nila sa lugar to the point na nakialam na ang gobyerno. Ayon sa mga taga roon, pakiramdam nila ay hindi sila ligtas kung naroroon si Romana. Para di umano silang minamanmanan ng grupo. Malimit din ay tinatakot sila ng grupo at pinagbabantaan ng masama. Nagkaroon din ng mga reklamo patungkol sa kalinisan na tinatapon lang di umano ng grupo ni Romana ang kanilang mga dumi kung saan-saan at nagnanakaw din di umano sila ng tubig mula sa sewage ng Richmond. Dahil sa mga sumbong na ito, nag-issue ang Saskatchewan Health Authority ng utos na hindi na maaaring tirhan ang nasabing gusali, kaya't sapilitan silang napaalis sa lugar. September 3, 2025, inaresto ng mga pulis si Romana at 15 sa kanyang mga taga-suporta nang i-raid ng RCMP ang building kung saan sila nakatira. Nangyari ang raid nang makatanggap ang mga pulis ng sumbong na nagmamay-ari ng baril ang mga tao sa compound at mapanganib ang mga nakatira doon. Nasamsam ng mga pulis sa lugar ang 13 imitation semi-automatic handguns, mga ammunition at mga psychic devices. Bago ang pagkakaaresto sa grupo, napakarami ng reklamo mula sa komunidad patungkol sa grupo ni Romana. Kinuwestiyon naman ng Saskatchewan Opposition Provincial Government ang local government kung bakit sobrang late na sila rumisponde sa mga sumbong ng mga tao. Hindi na sana hahantong sa ganoon ang lahat kung mabilis nilang inaksyonan ang sumbong ng taong bayan. Base sa mga sumbong ng mamamayan, naputol di umano ang tubig sa school kung saan nakatira ang grupo ni Romana. At dahil dito, itinatapon nila ang kanilang mga dumi at kalat sa mga pampublikong lugar. Nang una silang dumating doon, tinakot di umano ng grupo ang sino man nasasalungat sa kanilang mga pangaral o ipinaglalaban na magkakaroon ng kaguluhan at pananakit sa sino mang tututol sa kanila na manatili sa lugar. Binakura nila ang bawat sulok ng gusali, nag-set up ng mga security cameras at naglagay ng maliliwanag na LED lights na nakaharap mismo sa main highway ng bayan. Matapos ang pagkakaaresto, si Romana at iba pang miyembro ay nakasuhan ng failure to comply with an undertaking and intimidation of a justice system participant. Nakalipas naman ng ilang araw, nakalaya din si Romana nang makapagpiyansa ito sa ilalim ng napaka-striktong kondisyon. Naglabas din ng assessment ang Public Health Office ng Richmond at pinagbawalan ang kanyang grupo na bumalik sa abandonadong eskwelahan. Pinagbawalan din si Romana na makipag-usap kay Ricky Mans na siyang may-ari ng compound building. Kung susuwayin nila ito ay magmumulta sila ng $75,000 on first offense and $100 sa bawat araw na magpapatuloy ang paglabag sa restriction na ito. Pinagbawalan din si Romana na kontakin ang kanyang mga kasapi. Hindi rin siya pinayagan na umalis sa kanyang tinitirhan ng walang permiso mula sa probation officer. Binawalan din siyang lumapit sa Richmond at kailangang 50,000 miles ang kanyang layo mula sa lugar. Sa kasalukuyan, si Romana ay nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya.
babalik siyang muli upang humarap sa korte on September 17th upang talakayin ang mga kasong nakasampa sa kanya for breaching a court order at attempting to intimidate a justice system participant. Maaaring lahat ng ito na ginagawa ni Romana at ng kanyang mga miyembro ay mga bagay lamang na binuo nila sa kanilang isip. Maaari ding pakiramdam nila ay mabuti ang kanilang ginagawa at ang tanging nais nila ay makitang mas masagana, mas maging maalwan ang pamumuhay ng mga tao sa Canada. Subalit alam naman nating lahat na ang mga pangako at mga sinasabi ni Romana ay ilusyon lamang. They are living in their own bubble na maaaring magdala ng kapahamakan sa mga tao. Sa halip na makatulong, inilalagay ni Romana ang kanyang mga miyembro sa tiyak na panganib at alanganin. Bumubuo si Romana ng isang malaking grupo na mga desperadong tao na handang gumawa ng kaguluhan, masunod lamang ang kanyang ipinag-uutos. Mga grupo ng tao na maaaring umaasa lamang na makitang mas maayos ang mundo, ngunit sa kasamaang palad, mas mapanganib ang aabuti nila sa kanilang ginagawa. Ngunit ano po sa inyong palagay? May punto ba ang mga pinaglalaban ni Romana o maaari kayang nasisiraan na ito ng bait? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.